Ay, magandang gabi po mga kababayan. Yari na si Atong nito tsaka si Gretchen. Yari na ang mga kanilang mga maligayang buhay. At hindi na sila makakapag kanta ng kanta ng paboritong kanta ng Bee Gees. Ano yung paboritong kanta ng Bee Gees? Nobody gets too much heaven no more. It's as high as a mountain and harder to climb. Kaya too much heaven pag magkatabi sila sa kama. Ngayon, paano pa pag-usapan nila? Pero naniniwala naman, in fairness naman kay Gretchen, nagsalita, narinig ko nagsalita yung kaibigan nila ni Atong din na si dating kaaway niya na si Manong Chabit Singson. Pero ayaw niya patawagin Sabi ko, paring Chabit na lang kasi bata pa siya eh. Hindi siya tumatanda eh. So, paring Chabit na lang kahit hindi tayo nagkakatuwang sa binyag, tawagin na lang kita paring Chabit. No? Isa-side ko, narinig ko kasi yung interview sa Bilyonaryo News Channel na sinabi mo na hindi ka naniniwala na kasama si Gretchen. Kung negosyo na atong kay Atong lang yun. Maaari man kung ano man ang magitan sa kanila, ay hindi naman darating sa punto na mapag-usapan o parang unthinkable. Absurd kung si Attorney Malyonga pa. It's absurd to see all the people meeting in a round table or a square table or rectangular table and then make a vote whether to kill persons or not. Hoy, Attorney Alma, absurd yan sa mga abogado. Pero sa hindi abogado, mga killer, hindi absurd yan. You must remember, ang problema sa iyo, attorney, you are acting as if you were there. You were not there. You did not know what happened, attorney. Mabuti kung nagsalita sa iyo ng totoo si Gretchen. It is much better na magsalita ka lang na ganito na lang siguro. Advice ko lang sa iyo. Do not put your do not put your words, Attorney Alma Malyonga, do not put your words in the mouth of Gretchen Barreto. Hindi naman niya, dapat siya magsabi niyan, hindi ikaw. Kasi kung abogado ka, dapat ang sasabihin mo lang, not facts, but law. But this time, you are talking about what happened. It is not the job of the lawyer to say what happened. It is the job of the lawyer to advise your client as to what legal advice you should give. And then before giving legal advice, know from your client, Gretchen Barreto, the facts, yung i-disclose sa iyo kung ano talagang totoo. Kaya ito, pero ang problema nyo ngayon na nag-anunsyo na si Nicolas Torre. Open siya sa ideya na payagan yung 15 pulis na susuko at magbigay ng testimonya kapalit na mas maliit na parusa. Oh, yan. Delikado. Pag oras na mangyari ito, yari si Atong Ang. Bakit yari si Atong Ang? Pagbasehan mo nito, merong testigo, ang mga testigong pulis po ay magiging parang testigo din kagaya ni Totoy, alias Totoy. Yes, Lera Divina. LVD. Ako po 60 years old ngayon. Pero salamat naman. Baby face daw ako. 45 years old. Alam mo, ano ko, yung sikreto ko? Ito po. Yan. Uminom ako niya isang capsule bawat araw. Oy, inaanak ha, dato iske gamblang. Ha? Okay. So, ganito ang problema ni Atong Ang tsaka ni Gretchen. Paano na lang kaya kung bumaliktad yung 15 pulis? Ito, very, very, very easy to think about. Ganito yung bakit. Sila yung mga pulis, according to alias Totoy, sila itong mga pulis ang gumagawa ng pagpatay. Akala mo dato iske, no? Lagyan ng alambre sa likod, sa liig ang mga tao. Tapos ganito, killing me softly daw. Grabe. So, imaginin mo kung titistigo mga pulis. Sus. Oo. Syukran. Dato iske.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga kapatid ko na mga Muslim CCE sa Pilipinas. Okay, ang mga kapatid kong Kristiyano, magandang gabi. May God bless you all. At alalahanin niyo po lagi ang tinatawag nito Revelation 20:10 or Exodus. Ano ba yung kwan? Thou shalt not steal. Tapos alam mo, Dato Iski, sa Biblia ng Kristiyano, may 10 utos na huwag gawin. Thou shalt not steal. Isa dyan, si BM Hariking Paras David, Pastor. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not lie. Ano ba yun? Tama ba ko, Pastor? Pag sinabi ko na sa Exodus 20:10, ng lahat na makasinungaling ay tatapon sa Taal Lake na nagbabaga. Sa lake ng sulfur. Grabe. Isa dyan si Pastor Benny Abante. Nagsisinungaling pa siya ngayon na nanalo siya. Second place ka lang. Nagsabi na nga ang Supreme Court na hindi pwede ang second place pumalit sa winner na na-disqualified. Pangalawang pagkamali ninyo, nanluloko pa kayo na sinasabi nyo disqualified si Louis Joey. Oy, hindi naman. Kapareho sitwasyon ni Joey Oy kaysa sitwasyon ni Congressman Jose Ong ng Northern Samar na dinesisyonan ng Supreme Court noong 1991 na nagsasabi natural born si Jose Ong sapagkat nung minor de edad pa lamang siya, yung nanay niya waray, Pilipina, at ang tatay niya Chinese. Pero naging naturalized ang Chinese na tatay niya, kaya automatic naging Pilipino sila. So, imbis na mag-elect sila to be citizens in the age of majority at 21 up to 23, hindi na nila kailangan kasi Pilipino na sila. So, how can a Filipino elect to be a Filipino when he is already a Filipino? Anong klaseng argumento ninyo? Attorney Macalintal. Sige, Commissioner, Chairman George Erwin Garcia, pakipaliwanag nyo nga sa akin, hindi ko arok ang argumento ninyo na napakatalino ninyo. Paano sabihin, how can a Filipino be a naturalized Filipino? Pinanganak si Jose Ong, nanay niya waray, Pilipina. Pinanganak naman si Joey Oy, nanay niya Pilipina, taga Bulacan. Tapos, minor pala si Ong, minor din si Joey Oy, naging Pilipino tatay nila. Automatic sa batas ng revised naturalization law, automatic pag ang tatay magmanumpa bilang naturalized Filipino, ang mga anak niya na minor de edad ay magiging automatic Pilipino. Therefore, kung automatic Pilipino, hindi na po nila kailangan pa mag-elect, hindi na nila kailangan pa gumawa ng isang legal na hakbang para maging Pilipino dahil Pilipino na sila. At ang batas mismo ng revised naturalization law ang nag-elect para sa kanila para maging Pilipino. Entiendes? Pangalawang argumento dyan, na inargumento sa Ko versus Itzret kay Jose Ong, sinabi ng Itzret, ang batas mismo, sinabi kapag ipinanganak na nanay Pilipina at naging Pilipino na rin ang tatay, may minor de edad pa ang bata, hindi na kailangan pa magmanumpa, kaya automatic Filipino natural born. Kasi wala na silang gagawin pa para maging Pilipino. Ang definition ng natural born, Pilipino na hindi na kailangan gumawa pa ng kapag para maging Pilipino. Yan. Kaya parang ganito rin yun ang usapin sa sabungero. Nagsisinungaling na lahat. Yung mga pulis nito, na binliman nito, nagsisinungaling din ito. Kaya dapat ito itapon sa Taal Lake na may sulfur. Pero, may kapatawaran sa Diyos kung hihingi ka ng patawad. Di ba, Benny Abante? Pagpatawad ka, mag-resign ka sa pwesto. Nakakahiya ka.
Second placer ka lang, hindi ka nanalo. Majority pa rin ang ayaw sa iyo. Kahit na disqualified si Joey Oy, magkaroon ng dapat ng bagong halalan. Hindi ka pwedeng umupo bilang second place. Dahil may bagong batas na inilabas ang Supreme Court sa pamamagitan ng desisyon nito sa Dato Pax Ali Manguda Dato versus Comelec na nagsasabi ang second placer ay hindi maaring kailanman na papalit sa nanalo na na-disqualified. Kaya dito sa Sabongero story, lahat kayo mga pulis, alalahanin ninyo, kahit pumatay na kayo, alalahanin ninyo si Zacchaeus, umakyat sa puno para lamang makita si Jesucristo. At ibinigay ang lahat na nakinita nila kapalit ng kapatawaran. Bakit hindi nyo gagawin yan, mga pulis? Total open naman si General Nick Torre na lahat kayo ay manumpa na para maging state witness laban kay Atong Ang tsaka kay Gretchen Barreto. Total, kayo ang pumatay, kayo pinaka-maepektibo na testigo para sabihin na inutusan kayo para pumatay. Ngayon, para maitawid ang inyong testimonya, ay ang pagitan ninyo at saka ni Atong ay si Totoy ang tatayo, alias Totoy. So ngayon, sigurado ako na ipupos kasi mahal ni General Torre mga tao niya. Basta humingi lang ng tawad. So ngayon, maglilecture ako tungkol sa extrajudicial confession. Ano ang effectivity ng extrajudicial confession laban sa mastermind? Ang effectivity po ng extrajudicial confession laban sa mastermind ay hindi po lahat ng pag-aamin ay pwedeng gamitin laban kay Atong Ang. Bakit po? Kailangan mo na tawirin mo. Maitawid mo sa pamamagitan na para maisantabi na hindi na magamit pangharang ngayon ang doktrina na tinatawag res inter alios acta. Ngayon, kung marami sila ang mag-aamin extrajudicial confession na nasunod sa ilalim ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng gabay sa kanilang abogado sa bawat tanong at alam nila na pinasantabi na nila ang karapatan nila na mananahimik, pwede nang tanggapin ang kanilang testimonya at pwedeng gamitin lamang kay Atong Ang sa isang kondisyon. Ano yon ang kondisyon? Kung may hiwalay na ebidensya para may pakita na may kutsabahan ang mga pulis ng 15 at saka si Atong Ang at saka si Gretchen. Kaya nga style po ng mga nag-uutos na papatay, hahire na mga riding in tandem. Ang mag-hire ng riding in tandem, hindi yung magpapatay, kundi may isa pang tao. Para na kung mahuli man ang riding in tandem, kahit na umamin pa sila, maglupasay pa sila pag-amin, hindi matatablan ang nag-utos basta't walang hiwalay na ebidensya. Anong ibig sabihin ng hiwalay na ebidensya? Halimbawa, umamin sila. Hindi mo pwede gamitin ang mga salita nila laban kay Atong Ang. Kaya kasi sinasabi ng res inter alios acta. Ang salita ni Numan ay hindi pwedeng gamitin laban sa isang tao. Maliban lamang kapag makapagkukuha ka ng ebidensya maliban sa salita na mag-ugnay sa dalawa na sila pala ay may kutsabahan. So dito, paano may pakita na may kutsabahan ng mga pulis at saka si Atong Ang? May dala-dala pong voucher si alias Totoy. Pirmado ng mga pulis na ito na nakatanggap sila 200,000, 2 million, lagi ganun. Nakita ang pirma nila at hawak ni alias Totoy. At siyempre, alam naman natin na walang pera si alias Totoy. Saan pa manggaling ang pera binigay ni alias Totoy? Kundi, sino bang meron? Wala namang pera si alias Totoy. Si Atong lang. At napatunayan naman sa ibang ebidensya na si alias Totoy at si Atong ay sobrang dikit. In fact, si Atong ang umamin sa press con na farm manager niya si
alias Totoy, 15 years sila nagsama. Binigyan pa nga daw niya ng pang-eleksyon. In other words, maraming ebidensya magagamit na mag-ugnay na may sindikatuhan sa gitna nina Atong Ang, si Totoy, tsaka mga pulis. At kung ganun, kung ang mga pulis magsalita, maaring maparusahan lamang sila ng kukunting parusa kapalit ng kanilang testimonya at sabihin nila kagaya kay Lasco, si Ricardo John Lasco na pinadukot ni Atong Ang sa San Pablo. Ang dumukot diyan 3 pulis na napangalanan na. And actually natanggal na sila pagka-pulis. Pwede rin silang gamitin testigo para maidiin si Atong Ang kasi merong hawak na voucher si alias Totoy na binayad na 2 million doon sa mga pulis na yun para dukutin si Ricardo Lasco. Ang dagdag pa na ebidensya ni Ricardo Lasco, may hawak pa siyang video na kinukunan na nagsasalita si John Lasco na nakapiring gamit ang mask na nagsasabi kung ano ang mga ginawa niya na pinadukot siya. Ang daming ebidensya. Sa totoo lang, Diyos ko, ang mga abogado nito ng mga prosecutor, pag-isipan nyo na lang, alokin nyo na lang ng kapalit ang mga pulis na pumatay. Kapalit ng maybe, kahit na absoluto pa sila, basta ituro lang sino nang kumuha sila, umupa sa kanila para pumatay ng tao. Grabe, crime against humanity po ang hinanda ng DOJ sa inyong kaso. Crime against humanity. Hindi po ordinaryo na pagpatay ang ginawa nila. So sa ganitong sitwasyon po, ay naniniwala na kung na talagang hindi na talaga nito makawala si Atong Ang at saka mga kasamahan niya. Ikaw naman, Gretchen, ganito lang, Gretchen, masabi ko sa iyo. Your defense is not good. Sabihin mo kasosyo ka lang. Alam mo, Gretchen, itanong mo kay Attorney Alma Malyunga kung pwede yan. Kasi may tinatawag kaming doktrina. Kung napunta sa iyo yung some fruits of the crime na mga nakinita ninyo sa isabong ay nagiging crime sapagkat hindi ganun kalaki ang kita kung hindi kayo pumatay ng mga tiyupi na sabongero. So ganung aspeto, kailangan ngayon yan na pag-isipan mo. Mas maganda pa, ang chance mo dyan, Gretchen Barreto, the best chance that you have is to apply to become a state witness against your lover, Atong Ang. That's the only way na makalusot ka. Dito, natin mapapatunayan kung mananaig ang pera o hindi. Ngayon, para ipakita ko sa inyo yung pronouncement ni General Torre. Baka sabihin nyo, fake news lang ito. Nakakatakot kaya para kay Atong Ang itong sinabi ni General Torre. Ayan, sinabi ni General Torre. Basahin nyo. PNP open to making cops in custody as witnesses in missing sabongero case. Patay kang bata ka. Yan. Diyan ka matataob. Diyan ka maipit, Mr. Atong Ang. Yan. Ayan o. The Philippine National Police on Wednesday expressed openness in making the cops in restrictive custody as state witnesses in the case of the missing cockfighting enthusiast or sabongero. We withhold first the status of those details dahil alam nyo naman ang significance of course, ibig sabihin, nakinig ito mga pulis sa akin vlog. Kasi
Sa kanila, nag-suggest na ko noong pailang ulit ko suggest sa mga pulis na the only way, ikaw Colonel Rogat Campo, the only way for you to get through with this is to become a state witness. Yung tauhan mo na si Patrolman Navarrete, si Patrolman sino yun? Brosas, at sika si Sergeant or Corporal, Sergeant Paghangaan, ay pwede siyang makalusot. Pwede sila makalusot. Kahit yung sa kaso ng missing sa Bungero na si Ricardo John Lasco na pinadukot at pinatay. May pag-asa pa. Pati ito si Lieutenant nakalimutan ang pangalan ni Teniente na to. So, iyan po ang problema ngayon ni Atong Ang. Kung lilitaw po itong mga pulis na ito magiging testigo. So, nakita naman ninyo kung gaano kakanyan. Kadelikado yan. O ito po, ipakita ko sa inyo yung ibang testigo na tumistigo sa hearing ni Senate hearing ni Bato. Na ito namang ibang ito ay pwede nito magagamit din ng mga testigo. Actually, tinuro dito si Kwan. Pakinggan tingnan ninyo. Tinuro dito si Navarrete tsaka si Paghangaan. Ito. Pakinggan natin itong hearing noong, kailan itong hearing na to? 2 years, matagal ito, 2022 pa ito na hearing. Sa Senado ang committee report ng isinagawa nilang investigasyon sa kaso ng missing sa Bungero. Para sa senador, sapat na sa kanya ang rekomendasyon mula sa committee report, partikular na ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Philippine National Police. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung mayroong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Samantala, nagbigay din ng kanyang panig ang dating PNP chief kaugnay ng mga panawagan laban sa online gambling sa bansa. Anya, hindi sapat ang paghihigpit lang dito dahil magaling ang mga Pilipino na maisahan ng mga pinatutupad na regulasyon. Ako dapat ban yan ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doing mga missing sa Bungeros, dahil ngayon sa online pa rin yun nangyari. Dagdag pa ni Senador Bato de la Rosa, hindi sapat ang kita ng gobyerno mula sa online gambling para tumbasan ang moral decay o pagkasira ng asal at social cost o pinsala sa lipunan dulot ng naturang bisyo. Okay. Ito naman po ang sinabi ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan. Hindi niya binabanggit ang mga pangalan ng lumutang nagtitistigo. Pero nasisense ko mga pulis ito. Pakinggan natin siya. Si Attorney Rafael Calinisan, anak ata to ni General Bobby Calinisan. Ito. So, yan si Attorney Calinisan. Pakinggan natin siya. Totoo lang, sana mag-materialize yung kanilang paglapit and hopefully yung mga lumalapit. NAPOLCOM po siya, kaya ang lumalapit sa kanya mga pulis, itong mga pulis na 15 na ni-restrict na hindi na makalabas sa Camp Crame at tinanggalan na sila ng baril. O, ito yung sinasabi niya tungkol sa mga pulis na yon. Ito makapag-produce na affidavit at maging susi rin sa ating investigation. Hinihikayat na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 15 pulis na nasa restrictive custody na magsumite ng kanilang counter affidavit kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, magiging mabilis ang pag-usad ng kaso kung magbibigay ng affidavit si alias Totoy
at magsusumite ng kanilang sagot ang mga pulis na isinasangkot din sa kaso. We're expecting that the case will really be filed with the National Police Commission. Sabi ko nga kanina, malamang sa malamang, yung talpakan ng kaso ng Sabo ay mangyayari sa National Police Commission. So kung ready naman na yung mga pulis na to, yung 15, na di umano ay nasa restricted custody, sana makapag-file din sila ng sagot, assuming na makapag-file na ng probate affidavit itong talking head natin na si Dr. Inamin din ni Attorney Kalinisan na nakatatanggap na sila ng mga feelers mula sa mga taong posibleng may kinalaman sa missing Sabungero. Sabihin na lang natin na talagang the feelers come from different people. That can be a police officer also, that can be a civilian. But we are receiving feelers from different entities giving information. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na bukas ang PNP kung mayroon sa 15 pulis na nais na magsilbing state witness. Subalit, tiwala aniya silang malulutas ang kaso kahit na walang pulis na magsalita ukol dito. We can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation. Magaling mang-bluff si Torre, ha? Kahit wala kayo, okay na yun. Pero kailangan pa rin, bilang former lawyer, alam ko yung diskarte, kailangan pa rin testimonya nila para mapin down. Ma-drawing mismo sa mukha ng korte o ng judge kung paano nangyari ang lahat. Of the suspects. Kinumpirma din ni General Torre na mayroon ng pinupuntahang mga lugar ang PNP sa Southern Luzon at Metro Manila na posibleng pinagtapunan sa bangkay ng mga nawawalang Sabungero. Meron kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas but in other parts of the metro and other parts in the underlying areas. Saka namin i-detail. Sinabi din ni General Torre na tuloy ang koordinasyon nila sa NAPOLCOM kaugnay sa administrative case laban sa mga sangkot at sa Department of Justice naman para sa criminal case. Tiwala ang Department of Justice na maaari pa rin magkaroon ng conviction o hatol kahit na hindi makita ang katawan ng mga nawawala o missing Sabungeros. Paliwanag na DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano. Kailangan lang mapatunayan sa korte ang pagkamatay ng mga ito. Marami din aniyang paraan para mapatunayan ang fact of death. Kabilang narito ang larawan o video ng pagpatay na maaaring mag-establish nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. So, ito lang yung pag-usapan. Isasara natin itong ating vlog. Ganito lang po kasimple. Ang tanong, pwede ba makonvict kung wala yung ebidensya ng katawan ng tao? Sagot, opo. Pero para sigurado, medyo mahirap naman sinasabi ni yung sinasabi ni Miko Clavano. Attorney Miko, wag ka na mag-venture na to find other means of proving the existence of death. Mahirap yan. Mas maganda niyan, ipasok mo na nga yan. Tama na yung sinasabi ng boss mo, si Remulla, Bonjing Remulla, na kasuhan ng tinatawag na crime against humanity by means of enforced disappearance. Ang mapatunayan natin dyan, disappearance. Mapatunayan natin na kinuha nila. Mapatunayan natin na hanggang ngayon hindi pa mulik. O di, enforced disappearance is the quickest and the easiest way of proving a crime. So crime against humanity, ano yan? Reclusion perpetua yan. Kung may parusang kamatayan ipaparusa sa kanila dito sa Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 9853. 9851. Bakit pa natin dalhin si Digong doon sa ICC? Meron man tayong batas na crime against humanity. Pero makita mo matindi Mas matindi pa si Atong Ang. Kay ang mga tinatawag na biktima ni Duterte ay nakikita pa. Patay nga lang. Ang mga biktima naman ni Atong Ang, hindi mo na makikita.
Kasi siguro nagsinungaling TUP, so tinapon sila sa lake ng ng impyerno. Ayon sa sinabi ng Revelation 20:10, mga sinungaling dapat itatapon sa Taal Lake ng impyerno. O sige, hanggang dyan na lang po at maraming salamat po sa lahat. At mag-shoutout na lang ako si Renzi Ambaco. Bottom line, diyan i-connect na naman nila kay Duterte ang mga nangyari. Ay nako, walang kinalaman po si Duterte dito. Rodi Rabi, tumistigo lang ang lahat na may kinalaman sa nawawalang sabongero at diin si Atong Ang. January 7-8. Okay lang makatulong sina AA at Grita. Mala hotel naman sa loob ng Iselda. Si Pastor Rodi Rabi, kaibigan ni Pastor Benny Abante. So Efren Anino Guhilde, good evening. Doc Toto, Pastor Rodi Rabi, Virginia Parkinson, at tapos si Gregorio Babaran, Ferdinand San Juan, kita ko sabihin, nagla-live ako. Lorena Benito, sino pa? Si kaibigan ni Chabit Chingson. Kaibigan ni Chabit, pero hindi naman nakikialam si Chabit. Lorena Benito, Henry Tangente, siguradong damay na naman si Bato. Lani Reyes, paano po yan? Pinakamataas ng Supreme Court, pero hindi masusunod. LB di sayang kaya ni Sir General Torre itong at Gretchen. Lily Dasa, Exodus chapter 20, ang 10 utos. Exodus chapter 20. Talunan, nanalo only in the Philippines. Auri B. Medrano, abusado kasi mga nasa gobyerno ngayon. Walang kinikilalang batas ngayon. Hindi ka gusto, hindi lang nasusunod. Tapos, Dato is gamblang. Sir, message ka po. Read mo lang po pag at backstory about my wedding. Okay. Nildo Marquez, Lily Daza, BM Harry King. Grabe naman. Sabi ni board member Harry King Paras David, no? Grabe naman. Brutal talaga. Nepsi, maayong gabi. Toto, Kausing, watching from Trece Martires City. Okay, Dato SK. So, sino pa? Okay, basahin ko yung invitation card mo. Kotong Lin, mas marami pang ngang missing na consider patay na sa sabong kasi doon sila binibintang kay PRRD ng ICC na 40 plus lang napatay sa drug war Digong. Okay, 40 nga tapos dito 108. Okay, hanggang dyan lang po at magandang gabi po sa inyong lahat. At panahon na po na magiging maparusahan ng sunugin sa impyerno ang mga nagsisinungaling. Lahat nagsisinungaling at nagnanakaw.